At para lalo sumaya ang inyong gising mga kapuso, eto't may mga bago tayo makakatambay ngayong umaga. Please welcome Kapuso Twin Stars Joyce Ching and Christopher Martin. Mga barkado ko lang sa mga to. Age group. Good morning po. That's right. Good morning. Welcome sa Unang Hirit. Yan, Chris Joy. Yan. Kumusta naman? Oh, go ahead. Kamusta ang gising? Okay naman po, medyo nabigla ako kay Mami. Gumising ka na. Oh, Christopher, may muta ka pa pare. Oo nga. Pero Ayan. Siyempre, kailangan nyo mga kapuso. Abangan nyo po. Mamaya, makakasama po natin si Joyce and Christopher sa ating mga morning gaming. Yan. Ano ba yung mga meron kami mga wild animals for today. Meron kami mga papagawin, mga nakakadiring bagay. Kakainin na medyo exotic food. Right. Mga ganyan. So, okay lang, bibitinan ng patiwarek, ganyan. Okay naman kayo. Game. Panalo yan. Ginigising kayo na maagat. Papakainin ka na hindi nyo gusto. The best! Oh, it's the best! Yung mga challenges nyo ngayong umaga, abangan sina Joyce and Christopher mamaya. At samantala, eto muna, sina Connie at Maring Winnie. Mga kapuso, bukas inaasahang haharap po sa impeachment court ang ilang manager ng bangko kung saan may account si Chief Justice Renato Corona. Bukas din posibleng maisa publiko ang ilang bank record ng punong mahistrado. Yan naman po ay matapos na ipasupina ng impeachment court ang mga ito. Sa kabila po yan ang pagtutol ng defense panel. Ayon sa depensa, di raw naayon sa batas ang paglalantad ng record sa bangko ng isang tao. Ang pagsupina ng bank records ni Chief Justice Corona, yan naman ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Tito Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Nakakapagtaka talaga because hindi ba dinisallow ng impeachment court yung anything to do with ill-gotten wealth. Ano yung kwalayan kung hindi ill-gotten wealth. But having said that, alam nyo mga kapuso, alam nyo, Connie, I really think it's a good development, not just for Corona, but for the government and its fight against corruption. Because talagang magkakahalatan. In other words, may president na naset na ito that for government officials, you know, their bank accounts are going to be open. Ayan, naku, kailangan yung sa FOI, kailangan sa SALE nila, ilalagay nila kung anong number ng bank account nila. Ayun. Diba? Para naku, Diyos ko, dami-dami madadapad dyan. Exciting dahil maraming mga ganyan developments yan. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin sa pamagitan naman ng telepono si Senator Judge Coco Pimentel. Magandang umaga po sa inyo, Senator Pimentel. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Good morning, Senator. Yes, ma'am. Good morning po, ma'am. Pakisabi nyo nga sa amin, can you give us a flavor of yung discussion na ginawa ninyo kahapon sa inyong caucus to find out ano yung mga issues na linabas tungkol dito sa pag-reveal ng bank account, lalo na yung foreign deposits, because foreign deposits are supposed to be totally untouchable. Napansin ba ninyo yung wording sa order kahapon? Ang sinabi po doon, the majority. So, it should be the majority of the court. Ang ibig sabihin po noon, actually, meron pong mga senador na nag-express ng contra-review. Pero actually, ang contra-review, kung tutuusin, hinati po namin yung klase ng bank account. Yung peso, at saka yung foreign currency deposits. Pagdating po rin sa peso accounts, ang governing law po, yung Bank Secrecy Act, klarong-klaro naman doon na hindi applicable ang Bank Secrecy Act in cases of impeachment. Tama. So wala pong doon, wala pong debate doon. Pagdating po doon sa foreign currency accounts, doon po na medyo, ang iba sa amin, gusto namin sanang iba ang treatment doon. Pero ang majority rule is exempted din ang cases of impeachment doon sa secrecy of foreign currency deposit. So parang ang ginawa po ng majority, yung ruling sa peso account na yung secrecy doon, hindi applicable sa impeachment cases, in-extend din po sa foreign currency account. So, pero impeachment lang, Maring Winnie, hanggang impeachment lang po. Okay. Pero hindi ba yung korte ninyo, the Senate Court, said na hindi pwedeng ilabas anything to do with ill-gotten wealth kasi wala doon sa complaint? Papa, how did you get around that? Well, kasi ang theory ng prosecution, pag nag-exist yung account at the end of the year, kaya nga po
kaya bank balances lang by December 31 of 2002 up to 2010 each year, the December 31 balance. Kasi ang theory ng prosecution, kailangan binabanggit yan, at least yung suma total na yun, binabanggit doon sa cash or cash equivalent sa SALN. Natatandaan ko, Senator Pimentel, na dun sa SALN ni Corona, andun doon naman dun sa assets niya, other assets, nakalagay doon, cash. And Yes, ma'am. other assets, about 3 million pesos worth. That is not sufficient. Ganun ba yun? Mga 3.5 yata. Oo, something like that. Basta more than 3 million. Magmula pa noon. O, ano nangyari doon? Kaya binibigyan natin ng pagkakataon ng prosecution to prove their theory. Ang theory siguro nga nila na sumusobra doon. Yan ang theory siguro nila. Kaya hintayin po natin. Ang sabina lang naman is we are just giving them the chance to prove their theory. So, pagbigyan natin kasi sa walang sabina na in-issue, wala na silang capability or paraan na i-prove yung kanilang theory. Senator Coco, matanong ko lang po si Connie Season po ito, no? Connie, yes. Paano ho yan, halimbawa, pwede ho bang tumanggi, halimbawa yung pinasupina po natin ng mga bank manager, just in case na dumalunga ho po sila, pero meron kasing baka sinasabi dun sa secrecy na law po natin, pwede ho ba nilang hindi ilahad yon o kailangan talaga ho? Una sa lahat, number one, kailangan silang sumunod sa sabina. Ang utos ng sabina, mag-appear kayo sa impeachment court at dalhin ninyo ang mga following na mga dokumento. So, dapat gawin nila yon pag-appear nila. So, nandun na sila at isasalang na sila sa witness stand. Then, let us say, magdadala sila ng sarili nilang lawyer kung meron pa silang ibang privileges o mga karapatan under any other law na hindi namin nabigyan ng pansin. Pwede nilang tawagin yung aming pansin doon. Pero kung tatawagan nila ang pansin namin ulit doon sa Republic Act 6426 na yung foreign currency deposit, na-discuss na namin yun. So alam na rin namin yung sagot doon. Okay, last question ko, Senator Pimentel, ano po ang impact nito dun sa, succeeding cases of corruption na you are allowing bank accounts to be opened, particularly for government employees and officials? Ayun ang gustong-gusto ko eh. Actually, is this precedent setting? Actually, Maring Winnie, precedent setting, pero kinaklaro po, if you notice the language kahapon, only in impeachment cases. Klaro yun. Impeachment cases. Di wala na. Parang... Huwag kayong mag-alala, kasi nga doon naman sa, ang general rule talaga, doon sa Bank Secrecy Act, cases of bribery and graft and corruption, pwede pong pasukan ng mga bank accounts, pero peso bank account. Okay. So the theory of the prosecution is that Corona not only has peso accounts, he has dollar accounts. Ayun nga po. My goodness. That's the only way to explain why they are asking for the subpoena for dollar account. Senator? Opo. Meron lang kasi, di ba, naging controversial kahapon na may nagbigay dun sa prosekusyon na sinasabing little lady o maliit na babae daw. Ano ho daw ang magiging weight ba nito pagdating naman sa investigasyon po ng Senado? Maliit lang, lang po yung parang side issue kasi baka meron taong lumabag doon sa Bank Secrecy Act. Yun lang naman yun, but that's another issue. That's another remedy or action na pwede pong tukuyin ng abogado ni Justice Corona. Pero wala na po yun. Pag ipurso natin yun, masa-sidetrack po tayo, mawawala po tayo sa maliliit tayo sa issue. So in other words, all the senators agreed na pwedeng buksan ang kanyang local accounts. Pero yes, ma'am. Peso account. Yes, ma'am. And a minority of the senators said hindi pwedeng buksan yung dollar. Ganun ba yun? Yes, Okay. kasi yung sinabi nyo kanina, absolutely confidential in nature, sabi ng batas. Apa. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Senator Judge Coco Magandang umaga po. Pimentel. Thank you po. Apa. At syempre kay Tita Winnie, thank you very much. Exciting ito. Exciting This is talaga. a victory for the prosecution. Samantala, sinusubukan po namin kuna naman ng pahayag ang Bankers Association of the Philippines kaugnay po siya isyong ito at
susubukan pa rin po natin kapag po sila may bigay na sa ating sagot. Samantala, ngayon naman po ay puntahan na natin ang unang balita.